It's a blessed Friday evening to all our brothers and sisters. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. So inayaya ko po ang lahat, tayo po ay magsitayo na. At tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain. So bago po yun, batiin muna po natin ang bawat isa sa atin ng magandang gabi. God bless you and I love you. Good evening. Good evening. Good evening. God bless you. Amen. So tayo muna po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa gabing ito na inyong ipinagkaloob sa amin at sa aming gawain na aming pong gagawin, Lord. Patuloy po namin na maitaas at nabigyan ng kapurihan ng inyong pangalan. Patuloy na kayo ang manguna, kayo ang maghari sa bawat tahanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. We bless your name, we glorify your name, we pray in Jesus' name. Amen. Let's praise our God. You live, you die, you said in 3 days you will rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, all the earth will see your praises. Take our sins away, oh God. You gave your life away from us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your faith. You live, you die. Said in 3 days you will rise. You did, you're alive. You rule, you reign. You said you're coming back again. I know you will. All the earth will see your praises. All the earth will see your praises. It's the fire you took, you take your things away, God. You take away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. You live, you die, you said in 3 days you will rise. You did, you're alive. You rule, you reign. You said you're coming back again. I know you will. All the earth will see your praises. All the earth will sing your praises. With all our hearts, sing. You live, you died, you said in 3 days you will rise. You live, you're alive. You reign, you reign. You said you're coming back again. I know you reign, and all the earth will sing your praises. You live, you die. You said in 3 days you will rise. You live, you're alive. You rule, you reign. You said you're coming back again. I know you will, and all the earth will see your praises.
tayong umawit sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan. Let's continue to worship Him. Jesus. Kita walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko Kabutihan ng Diyos. ang kabutihan ng Diyos. Siyang gabay sa kasakitan, Maria, sa gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. ika'y tapat, Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti, ika'y mabuti magpakailanman. hanggat ako'y nabubuhay, Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko awitin ko ang kabutihan ng Diyos. ika'y tapat, Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko awitin ko ang kabutihan ng Diyos. minsan ba, ika'y tapat, Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan naman, Kailan ay di magbabago,
last time po, ating pong itaas ang ating kamay sa ating Panginoon. And let's sing for the last time. Kay tapat sa amang buhay, Kay tapat sa habang sa ating Panginoon. buhay, Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po namin awitin ang inyong kabutihan sa buhay na ito. Maraming salamat po, Diyos, dahil sa kabila ng aming problema, sa kabila po ng aming pinagdadaanan, napakabuti niyo pa rin sa aming buhay. Maraming salamat, Lord, sa inyo po mataas papulit pagsabat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magsimula, tayo muna ay magpakihan sa bawat katabi natin, sa bawat kanya-kanyang tahanan. Pwede ba natin batiin sila ng magandang gabi po sa inyo lahat. God bless you. Amen. Hallelujah. Bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Lord God, sa mga namin palagat na pagkakaisa at pagkakatipon, palagat sa bawat tahanan ng ating mga kapatiran, Panginoon, Lord God. Patuloy namin na hinihiling po, Panginoon, sa iyo at inudalangin na samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain na ito mula sa simula hanggang sa ito matapos, kahit na ito, Ama, ay online, Panginoon. Tuloy po, Ama, na ikaw ang nariyan sa aming kalagitnaan sa bawat isa, sa bawat tahanan namin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, at samahan, Panginoon, mula sa simula hanggang matapos ang gawain ito. Dahil ikaw, nais, Lord, God, namin na mapapurihan, Panginoon, God. Lord, ako man ang gagamitin mo bilang iyong tagapagsalita, Ama. Lord, God, tago mo lamang ako sa inyong kuran, Ama. At ikaw, Lord, na makita ng lahat, Panginoon, God, sa bawat kanyang tahanan, Lord, God. Lord, ikaw, Lord, ang mangusap para sa akin, Panginoon, sapagkat wala pa akong magagawa sa aking sarili lamang kakayanan, Panginoon, maliban na ikaw ang makasama ko, Panginoon God. Dahil ikaw ang Diyos ng mga pangyayari sa lahat, Panginoon God, na magkagagawa ng lahat ng bagay, Panginoon, para sa lahat ng gawain. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Patuloy mo, Panginoon, kami na bigyan ng kaunawaan, Panginoon God, sa lahat ng aming tatalakayin ng mga salita, Panginoon God. At patuloy mo kami, Panginoon God, na samahan, Panginoon. Turuan ang mga ayon sa iyong kalooban, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat talaga sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan po. Ngayon ang tatalakayin natin yung tungkol sa naisipabot ni Jeremiah sa Panginoon dahil sa kanyang mga panalangin. Bakit siya nais na marinig ng Diyos? Dahil alam niya na ang Panginoon makakapagbigay lamang sa kanyang ng tunay na kalakasan sa kanyang katawan. Kaya yun po yung isa na nais niya na manawagan sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin sapagkat napakarami ang ipinaguutos ni Yahweh tungkol sa bayan ng Israel. Tungkol sa kanyang sa lugar na kanyang pinapupuntahan ni Yahweh sa kanya. Kaya nais niya na humingi ng habag at tulong sa Panginoon ng tungkol sa kanyang mga gagawin at sa lahat ng kanyang pupuntahan dahil alam niya na ang lahat ng pinag-uutos ni Yahweh napakahirap gawin para sa isang tao na normal na pagkatao. Pero dahil nga si Jeremias talaga alam ng Diyos na siya pwedeng gamitin para sa mga tao na talagang dapat na magbago o dapat ipaalam yung lahat ng mga nangyayari at nagagawa mula sa mga ninuno nila hanggang sa sumapit sa kanila doon sa lugar na iyon. Talagang kung isipin natin napakahirap din
mula sa mga ninuno, walang pagsunod sa Panginoon hanggang sa dumating ang itong mga nais na ipaabot ni Yahweh para suguin si Jeremiah para sa lugar na iyon. Kaya nais niya iutos kay Jeremiah na babalaan sila at ganun pa man sa kay Jeremias na talagang masasabi na siya man ay talagang inutusan na sa lugar ngayon ay basta na magkaroon ng pamilya sa kanyang buhay. Kasi alam ng ni Yahweh na talagang kanyang lilipunin ng mga tao, pupuksain niya ang lahat ng mga tao na mga sumusuway sa kanya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pwede po ba natin basahin yung Jeremiah 16 verse 19 to 20. Ito yung ng panalangin ni Jeremiah. O Yahweh, Ikaw ang aking lakas at tanggulan, ang aking takbuhan sa oras ng pamimitan. Sa iyo magsisilapit ang mga bansa mula sa kaduluduluhan ng daigdig at kanilang sasabihin, ang mga Diyos ng aming mga ninuno'y pawang-bulaan at walang kabuluhan. Maaari bang gumawa ng sarili nilang Diyos ang mga tao? Hindi. Kung gagawa sila, hindi ito maaaring maging tunay na Diyos. Kaya nga magmula ngayon, sabi ni Yahweh, ipapaalam ko sa lahat ng bansa ang aking kapangyarihan at lakas at makikilala nilang ako nga si Yahweh. Amen. Tunay po na si Jeremiah ay masasabi natin talaga na buong puso na nagtitiwala siya sa ating Panginoon, Yahweh, na talagang nandoon yung, alam niya na siya ang makakatulong sa kanya, na magbigay siya ng lakas, kalaman, karunungan, dahil ang lahat ng bagay ay nagbumula sa ating Panginoon. Kaya sobrang nagtitiwala si Jeremias kay Yahweh, sa ating Diyos. Kaya doon niya talagang ipinaparamdam na buong puso siya na nananawagan sa Panginoon dahil alam niya na siya lang ang makakatulong, walang iba. Walang ibang tunay na Diyos kundi ang ating Panginoon, Yahweh. Kaya yun po yung isa na binibigyan siya ng mabala tungkol sa mga tao ito na nasa Israel, na talagang kailangan yung kanyang pinag-uutos na may paabot sa kanila, na kung hindi sila magbabago at kung patuloy ang kanilang gagawin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, tunay po na lilipunin niya ang mga tao doon na sinasabi niya na hanggang sa mamatay ang mga tao ito na walang pwedeng maglibing sa kanila at walang dapat na magdalabhati sa kanila, sapagkat lahat ng mga tao ito ay magkakalat ito sa lahat ng lugar na yun at walang ibang mag-aasikaso doon sa mga yun, kundi ang mga ibon lang na tulad ng buitre na sila kakain sa bawat bangkay ng mga tao ito. Kaya nakakatakot po doon sa kinagagalit ng ating Panginoon Yahweh, yung sumamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Napakarami po ang mga Diyos-Diyosan na pwedeng sampahin. Pero ito yung mga sinasabi nito mga Diyos-Diyosan, yung tungkol sa mga rebulto ng mga ginawa ng kamay ng tao. Ito po yung mga tinutukoy dito na talagang sinasamba nila. Ngunit tinalikuran na nila yung ating Panginoon Yahweh. Tinalikuran na ng mga tao ito. Kaya ganun na lang kung paano magparusa ang Diyos sa kanila. Kaya ito yung isang basihan sa mga tao na walang pagsunod sa Panginoon. Dahil nakakatakot. Ang lahat, hindi lamang ito maaaring mangyari doon sa lugar ngayon sa Israel, kundi lahat po ng bansa. Dahil ito yung nabanggit ni Jeremiah na talagang maraming bansa, lahat ng bansa ay lalapit sa Panginoon, sa Diyos, kay Yahweh. Lalapit ang lahat ng bansa dahil alam na lahat ng mga ayaw sa Kanya at mayroong kaparusahan. Alam ng Diyos yung bawat isa nasa puso ng isang tao. Alam ng Diyos kung sino yung mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat ng mga
suwain at lahat ng mga nagtatakwil sa Kanya, alam niya ng lahat na ito. Walang may tatago sa Kanya sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pwede po ba natin basahin yung Jeremiah 16 verse 17? Jeremiah 16 verse 17, pwede po tayo makipagbukas. Ang lahat ng mga may Biblia, pwede natin buksan. Nakita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin. Hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. Amen. Yun po ay patunay po na ang Diyos ay makapangyarihan. Kahit saan tayo magsuot, kahit saan tayo magtago, kahit anong ipaglihim natin sa Diyos, para akala natin na hindi niya alam ng Diyos. Sinasabi niya dito sa kanyang mga salita sa verse 17 na talagang nakikita niya ang lahat ng ginagawa ng tao. Kaya kung gagawa tayo ng mga bagay na gagawin natin Diyos, parang itinakwil na rin natin siya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Yan po yung kailangan natin na maintindihan na ayaw ng Diyos na may higit pa sa Kanya na ating gagawin Diyos-Diyosan. Hindi lamang ito dahil sa mga revolto, ano pa man, sa pilak na ginawa ng gawa ng kamay ng tao, na gawin ng Diyos-Diyosan, o Diyos na kahoy, magandang ginto, o ano pa man, hindi lamang po ito yung masasabing Diyos-Diyosan. Kundi lahat ng bagay na parang nais mo mas mahigitan pa kaysa sa ating Panginoon. Tulad ng mga bagay-bagay na mahalaga. Kung ito ay mas bibigyan natin ng halaga kaysa doon sa ating mga gawain para sa ating Panginoon, masasabi natin na kapag lagi na ito, ay masasabi natin na ginagawa natin itong Diyos-Diyosan. Amen po ba? Kaya lahat ng bagay, hindi lamang sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa kung ano pa man. Lahat ng bagay na ginawa natin na mas higit pa yung ating na pagtingin doon sa bagay na yun, maaaring natin na sinasabi na sa ating puso, maaaring sa Diyos pa rin, pero ang Diyos ay nasa pangunawa niya talagang mas binibigyan ng importante yung anumang bagay na yun kaysa sa Kanya. Ibig sabihin, malapit na doon yung masasabi, parang itinakwil siya. Kaya yun po'y nakakatakot. Nakakatakot na gumawa ng mga ibang Diyos. Kaya sabi nga, kailangan sa atin yung unahin natin ang Diyos bago ang lahat. Para sa ganun tayo ay makasunod sa nais ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Maraming pinaguutos ng Diyos para sa Kanyang mga tinawag at pinili. Kaya nga, ito yung talagang nais ng Panginoon na tayo ay talagang makasunod sa Kanya. Na kung ano ang nais niya ipag-utos, dapat yun ay ating magawa. Dahil ito yung nais ng ating Panginoon na magawa. Yung Kanya mga pinag-utos. Kaya kung mayroon pa masigit doon ng mahalaga, parang sinasabi na nagiging mahigit kaysa sa Kanya, galit ang Diyos doon sa mga bagay na ganito. Ito yung nagbibigay siya ng kaparusahan. Mahirap kapag ang Diyos na nagparusa. Kaya nga nakakatakot kung may isipin natin na talagang pag nagparusa ang Panginoon, patay kung patay. Sa Kanya, siya pa rin ang masusunod sa lahat. Kung nais niyang buhayin, kung nais niyang patay, magagawa niya sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Sa verse 11 ng Jeremiah 16, pwede basahin po, chapter 16, verse 11. Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang inyong mga ninuno ay tumalikod sa akin. Sumamba at naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila ako at hindi sinunod ang aking mga utos. Amen. Maliwanag po, malinaw po yung kanyang sinabi na pinasasabi kay Jeremias doon sa mga tao to na talagang sabihin yung totoo na nangyari sa kanila. Kung bakit sila ay pinaparusahan dahil hindi sila sumunod sa kanya mga pinag-uutos, kundi binigyan nila ng mas halaga yung kanilang mga
Diyos. Ginamit nila ang mga Diyos-Diyosan. Kaya yan po yung isa nakakatakot na hindi natin dapat magawa bilang Kristiyano. Mabuti po tayo, mapalad po tayo dahil tayo ay isa na pinili, tinawag ng Diyos para makapaglingkod sa Kanya. Kaya nga, kailangan po natin ay ipakita sa Kanya yung pagiging katapatan natin para sa Kanya. Amen po ba? Tayo po ba ay lahat tapat sa Diyos? Tanda po natin, lahat po ng ating ginagawa na labag sa kalooban ng Diyos, may kaparusahan ng lahat. Kaya hindi lamang ito sa mga Israelita kung bakit naisulat ito, para ito sa lahat na makababasa. Dahil ito ang nais ng Diyos na talagang maramdaman ng bawat isa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya at ang lahat ng mga nagtatakwil sa Kanya ay may kaparusahan. Hindi po ba? Kaya kailangan po natin na maintindihan, unawaan natin kung ano ang nais ng Lord, ng Diyos para sa atin. Ano yung kanyang mga pinag-uutos. Dahil dito, kailangan po natin na tayo ay makasunod sa Kanya. Para sa ganun, makaiwas tayo sa mga parusa na katulad nito. Dahil nakakatakot po yung mga nangyayari sa ganito. Kaya dapat natin maunawaan, maintindihan, ano ba yung kalooban ng ating Panginoon? Ano ba yung nais niya? Di po ba na tayo naman ay mapabuti? Dahil nais niya na hindi tayo mapasama. Kaya tinuturuan tayo dito pa lang sa lupa, pangsamantala tayo narito ngayon sa lupa, tinuturuan tayo ng nais niya. Dahil sa ganun, pagdating ng huling panahon, talaga ito na yung paghuhukom, at least alam natin ang mga dapat natin gawin. Pili po ba natin basahin sa chapter 35, Genesis 35, verse 2 hanggang 4. Genesis 35, verse 2 to 4. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo lahat ang Diyos-Diyos ng taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at maglinis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng paglilitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nila ng mga hikaw. Ang lahat ng ito ay pinoon ni Jacob sa tabi na malaking puno malapit sa Shechem. Amen. Tayo po ba, mga kapatid, sa ating mga tahanan, mayroon pa ba tayong naitatabi ng mga Diyos-Diyosan? Dahil kung minsan, kahit Kristiyano, bilang paggalang, sabi nga nila, ay hindi nila maitapon yung mga Diyos-Diyosan ito. Pero alam natin po, at dapat malaman na hindi pa nakakaalam, na galit ang Diyos sa mga gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ibig po ba? Tingnan po natin yung tungkol kay Jacob. Lahat po ng mga Diyos-Diyosan nila ay ibinaon sa lupa. Lahat po, at sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na maghugas ng kamay. Kasi alam niya na kahit humawak ka lang doon sa mga bagay na yun, ay parang tingin na sa iyo ay marumi na. Dahil ayaw ng Diyos na mayroong ibang Diyos ang kanyang mga nilikha. Sapagkat siya ang lumikha ng lahat, sa kanya dapat na maglingkod. Siya yung kilala ng Diyos, pero bakit kinikilala yung mga nilikha niya, ngunit siya lumikha ay hindi na. Siya itinatakwil ng mga tao. Hanggang ngayon, marami ang mga tao na naniligaw, na mayroon pa rin mga Diyos-Diyos na kinikilala. Kaya, minsan, noong mga nakaraan, dumadalaw sa mga pagbibisitation, doon pa rin. Kasi sabi nga nila na ito yung paggalang lang, hindi namin mano. Pero wala na ikapuso namin dyan. Kasi, alam na namin kung sino talaga tunay ng Diyos. Pero yan, andyan lang yan. Pero alam po natin, galit ang Diyos sa mayroon pang Diyos-Diyosan
na nasa iyong tahanan. Kung bakit si Jacob at ang lahat ng mga Diyos-Diyosan nila ay ibinaon dahil alam nila na doon napupukos ang galit ng Diyos. Lahat po, kapag sino man ang mayroon pa, kailangan po natin i-surrender. I-surrender po natin ito doon sa kung saan ito at kung paano, saan ito dapat i-surrender. Kung hindi, katulad ni Jacob na ibinaon nila ang mga hawak nila ng kanyang mga tagasunod. Kaya kailangan po natin na paunawaan, tandaan po natin, ayaw ng Diyos yung mayroong hihigit pa sa Kanya. Siya ang Diyos, siya ang tunay na Diyos. Wala nang iba. Kaya wala nang dapat gamitin na anong pa mang bagay sa daigdig na ito na masasabing Diyos-Diyosan. Amen po ba? Ito yung mga parusa na talagang nakakatakot. Pwede ba natin basahin yung Jeremiah 16 verse 1 to 5? Muling nagsalita sa akin si Yahweh at ang sabi, huwag kang mag-aasawa o kaya'y magkakaanak sa lupain ito. Sasabihin ko sa iyo ang mangyayari sa mga anak na silang ito, gayon din sa kanilang mga magulang. Mamamatay sila dahil sa nakamamatay na karamdaman at walang kakangis o magbibigay sa kanila. Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang matatambak sa lupa. Sila'y mapapatay sa digmaan o mamamatay sa matinding gutom at kakainin ng mga bitre at mababangis na hayop ang kanilang mga bangkay. Huwag kang papasok sa alinmang bahay na may patay. Huwag mo rin pagdadalamhati ang pagkamatay ni Numan, sapagkat inalis ko na sa aking bayan ang kapayapaan. Hindi na ako magpapakita sa kanila ng pag-ibig at kahabagan. Amen. Nakakatakot po yung mga paalala na ito doon kay Jeremiah. Kaya nga si Jeremiah talagang lumapit sa kanya at humihingi ng lakas na nagmumula sa ating Diyos. Kaya yun po yung nakakatakot. Kung isipin po natin sa panahon ngayon, pandemic na to, kung isipin po natin, unti-unti na parang ganun na ang nangyayari. Hindi po ba? Kapag may patay, nangyari ito sa isang tahanan at kapag ito naramdaman na mayroon ganito yung sakit ngayon na kumakalat, nakita natin po, ebidensya na ito na kapag ang namatay na ito at na patunayan na mayroong sakit na ganito, ay hindi mo na pwedeng lapitan. Ibig sabihin, wala ka nang pakialam sa namatay na iyon. Kundi, diretso na ito, mabuti nga kahit paano ngayon, ay naililibing na kahit yung abulang. Pero noong panahon na yun, wala nang makakalapit. Dahil inuutos ni Yahweh na wala nang lumapit sa Kanya. Hindi po ba? Anong mag-aasikaso sa Kanya? Hindi ba sabi niya kanina, kakainin na lang ang mga bangkay nito ng buwipri. Yun ang mga ibon na kumakain ng laman, ng mga hayop na yun, mga ibon na yun. Kaya sa pamamagitan ng kanyang mga parusa ito, sa mga nangyari ito, sa lahat ng mga nagtakwil sa Kanya, yun ang naging parusa niya. Kaya nga, yun po yung dapat maunawaan ng tao. Ngayon, sabi ni Jeremiah sa kanyang panalangin, lahat ng bansa ay lalapit sa iyo, Yahweh. Kaya nga, kung papansinin po natin lahat ng bansa ngayon, nakapokus, pero hindi lahat ng tao ay nakapokus sa Panginoon. Mayroon lang tumatawag sa Panginoon, mayroon naman parang alinlangan tumawag sa Panginoon. Pero lahat ng bansa ngayon ay makikita natin, mapapansin natin na tiyak yun na may panalangin sila na katulad nito kay Jeremiah. Lahat ay lumalapit sa Diyos. Para sa ganon, matigil na ang lahat. Kasi walang iba na talaga makakapagpatigil sa mga problema ito, sa mga virus na ito, kundi kalooban ng Diyos ang masunod. Kahit anong panalangin ng bawat isa sa atin, kung hindi ito kalooban ng Diyos, ay baliwala ang lahat. Kaya nga, dapat tayo ay makasunod sa pinag-uutos ng Diyos.
Dahil kung tayo ay susunod sa Kanya, yung ating mga panalangin, maririnig ng Diyos yan. Pero kung wala tayong pagsunod sa Kanya, maaaring hindi niya marinig ito. Kaya kailangan natin na ipakita sa ating Panginoon yung buong puso at pagiging tapat natin sa Kanya. Kasi sabi nga niya kanina rin po ba, sa 17 na, sige po ulitin mo natin yung sa 17. Alam ng Diyos kasi, lahat ng nasa atin. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang maitatago sa akin. Hindi mawawala sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. Amen. Kaya yun po yung isa natin na dapat tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. Kasi kung tayo ay nagkaroon ng mabigat na pagkakasala katulad nito mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, kumbaga nakarehistro na sa Panginoon ang mga ginagawa mo ito. Kaya nakakatakot yung kapalit, yung pagpaparusa niya para sa tao na gumawa ng mga bagay na ito. Kaya kailangan po natin na tandaan po natin yung mga ayaw ng Diyos, yung higitan pa siya ng kanyang mga nilikha. Kasi siya ang nilikha ng lahat ng bagay sa mundo ito. Pero kapag ang mga nilikha niya ang sinamba natin, wala tayong magiging maayos na pamumuhay. Dahil tiyak yun na may parusa para sa tao na walang pagsunod sa Kanya. Dahil alam niya yung bawat puso ng tao. Alam niya yung kilos natin. Alam niya, sarili niya, kung anong ating mga ginagawa. Kaya wala tayong may tatago sa ating Diyos. Wala tayong may tatago sa Kanya. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya galit siya sa mga Diyos na kahit anong bagay kapag ito mas higit ang iyong pagtingin kaysa sa Kanya. Kaya kailangan po natin na sa pamamagitan ng kanyang mga pinabubutos, unahin natin siya bago ang lahat. Kailangan po natin matupad yung kalooban ng Diyos, makasunod sa nais niya, sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ito ang nais niya na tayo ay makasunod. Tayo po ay manalangin. Pasalamatan natin sa ating panalangin, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga salita na ibinigay sa atin ngayon na naintindihan natin at kung paano yung kanyang mga parusa na gagawin, babala ito para sa mga tao na talagang kulang pa ang pananampalataya at mga tao na sumusunod pa rin sa mga dating gawain. Kaya nga, sa ating panalangin, humingi tayo ng habag sa Panginoon na tayo ay matulungan na mapagtagumpayan natin yung bawat araw. Kaya turuan pa tayo ng ating Panginoon na tayo patuloy na makasunod sa Kanya, na sa ganon ay hindi tayo maparusahan ng katulad ng mga parusa na ginawa niya dito sa mga tao ito. Kaya tayo pa manalangin. Pasalamatan muna natin ang salita ng Diyos na atin na natalakay sa gabi ito. Hallelujah. Pwede po natin na isipin na wala ibang Diyos maliban kay Yahweh. Tayo po yung manalangin. One time, Jesus begin. Jesus! Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, papapabiskera, nasyara, oh, oh, hallelujah, Lord Jesus, Pagka. Tuloy po na ikaw, kayo ang Diyos, Panginoon, Lord God, at talaga na karapat-dapat sambahin, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Nais namin po, Panginoon, na makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, tunay ng Diyos, Panginoon, na buhay ng Diyos, na nakaririnig sa mga hinanaing ng mga anak mo, Panginoon, na mga tumatawag sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang Diyos na patuloy mo kami, Panginoon God, na bigyan ng kapatagan, kalakasan sa aming katawan, physical, spiritual, Panginoon. Ikaw, Lord, ang pag-asa namin ng lahat ng bagay na ito. Dahil ikaw ang Diyos na buhay, na aming tinatawagan. Alam namin, Lord God, na patuloy ka na nakarinig sa mga anak mo sa panawagan, Panginoon, para sa iyo, God. Lord, dalangin namin ang Diyos na ikaw ang patuloy na
kumilos sa aming buhay, Panginoon God. Lord, wala kaming ibang sasambahin, kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Diyos na buhay, na gumawa, nilikha ang langit at ang lupa, ang lahat ng bagay na narito sa daigdig, Ama, namin mo nakikita. Ito po, Ama, likha mo ito lahat, Panginoon. Mula sa kalangitan, sa lupa, Panginoon, maging sa karagatan, Ama. Lahat na nakikita rito o hindi man, Panginoon, Ikaw, Lord, ang lahat na may likha na ito. Kaya kailangan, Lord God, Ikaw ang aming mapasalamatan, Ikaw ang aming mapapurihan ng lahat, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos, Diyos na buhay makapangyarihan, Panginoon. Kami po ang natin sumasampalataya, Panginoon God, na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Kaya, Lord, salamat sa isa kami, Panginoon God, na iyong tinawag, na pinili, Panginoon God, para maglingkod sa iyo, Panginoon. Tunay po, Ama, na napakabuti mo, Panginoon God. Salamat po, Diyos, sa lahat ng iyong mga salita na aming natalagay ngayon na ito patuloy na nabubuksan yung aming mga puso, Panginoon God, ang aming mga kaunawaan, Panginoon God. Ganito ang nangyayari sa mga tao ng mga walang pagsunod, Panginoon God. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy ka na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon God. Sa bawat nasa tahanan ngayon, Panginoon. Lord, kasihan mo, Panginoon, ang bawat puso ng mga tao na mga nakikinig sa iyo ngayon na iyong mga salita. Patuloy mo, Lord God, na gabayan, ingatan ang lahat na nakikinig sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, walang ibang Diyos na aming kinikilala, kundi Ikaw lamang, Ama. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita na ibinigay mo sa amin sa gabi ito, Ama. Maraming salamat po. Ngayon naman po, panalangin po natin yung ating tagapangunahan at isa na ginamit ng ating Panginoon na sila Saling sa amin at idalangin natin sa Panginoon na sa kanilang mga ginagawa ngayon. Alam ko na gumagawa sila na magturo sa lahat kung saan man sila tinawag ng Diyos. Siya yung kanyang ipinakalat ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya hilingin natin sa Panginoon, sa pamilya ng Saling sa amin at sa kanyang mga anak na patuloy bigyan pa ng kalakasan, patuloy na bigyan ng anumang nilang pangangailangan at bigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Power and anointing pagkaroon sa kanila, sa pamilya nila. I-anoint ng Panginoon ng bawat isa sa kanila bilang tagapaghayag ng kanyang mga salita. Kaya saan man sila naroon ngayon, ingatan ng Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa o saan man sila pumupunta sa mga lugar ng bansa. Kaya sa gabi ito, panalangin natin sila Saling, pamilya niya na ingatan ng Diyos ang lahat ng kanilang pagkilos. One time, Jesus begin. Jesus! Hallelujah, 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Kaya magpapanalangin po natin ang ating mga pastor and minister, deacons and deaconess. Panalangin natin ang patuloy ang Diyos na kumilos sa buhay nila at patuloy na ingatan ng Diyos at bigyan pa ng kalakasan, kapatagan. Panalangin natin na anuman ang kanilang mga kailanganin, ang Diyos ang provide ng lahat at hiling natin sa Panginoon na sa kanilang mga paghayo sapagkat ito ay mga ginagamit ng Diyos bilang tagapaghayag sa labas sa loob ng simbahan. Patuloy natin na hilingin sa kanila na i-anoint ng ating Panginoon ng lahat ng mga deacons, kulisa, lahat ng mga pastor and minister na nagtuturo sa bawat church ng Harvester mula Central, San Diego, Maganda, Agape, Puntong Palay, Manaban, lahat po ng church. Hiling natin sa Panginoon ang lahat ng mga ginagamit niya. Mga deacons man, pastor and minister,
patuloy natin hiling sa Panginoon ang kanyang gabay sa bawat araw. At i-anoy ng Panginoon ang lahat ng ginagamit niya bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. One time, Jesus begin. Jesus! Oh, hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. Ngayon magpapanalangin po natin yung lahat na nasa worship team sa lahat ng bawat simbahan, mag-isa pagtong palay, lahat ng simbahan ng Harvest Fair, panalangin natin lahat ng worship team at yung mga mahanahin, spirit, routines, panalangin natin na patuloy na ang Diyos ang kumilos sa bawat buhay nila at patuloy na i-anoint din ang lahat ng mga ginagamit niya bilang mga worshiper, lahat ng mga tamboriners, lahat po ng mga ginagamit ng ating Panginoon. Sige po tayo manalangin para sa kanila. One time, Jesus begin. Jesus! Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, Lord God, patuloy ka, Lord, na pumilos, Lord, sa lahat ng mga nasa worship team, Panginoon, sa lahat ng mga manay, Spirit, Pare God, at Lord God, maging sa lahat ng mga kids, Pare God, saan man sila naroon ngayon, Panginoon, at patuloy mo silang ingatan ang kanilang mga buhay, at patuloy mo, Lord God, na bigyan ng kalakasan ng bawat isang Panginoon, katalinuhan, kaalaman, karunungan, Pare God, na bumula sa iyo, Pare God, patuloy mo sila, Lord God, i-anoint ang lahat ng mga nasa worship team. Ikaw, Lord, ang makapagbibigyan ng lahat ito, Panginoon God. Lord, maraming salamat po, Panginoon God, sa lahat ng aming panawagan nito, Lord God. Alam namin, Lord, na ito ay tinugon mo ng Panginoon God. Lord, ganun din namin itataas sa iyo, Lord God, ang lahat ng mga teacher, ang lahat ng mga nasa Yeswa, Lord God, teacher, patuloy na gamitin mo sila, Panginoon, na maging matagumpay, Lord God, ang lahat ng kailangan pagtuturo, Panginoon God, sa kabataan, kahit na ito ay online ng Panginoon, patuloy na kapag ikaw ang pumilos dito, Pare God, Lord, wala imposible, Panginoon, ang lahat na ito ay magiging matagumpay ang lahat, Panginoon. Nalagin namin ito sa lahat ng ito na pagpakaingatan, Lord, ang lahat ng mga kabataan, mga teacher na ito. Ang pagkaisin mo, Panginoon, na makapagpuri para sa iyo, God. One time, Jesus begin. Jesus! Oh, hallelujah, 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 At Lord, tinataas din namin po, Panginoon God, ngayon, Lord God, yung mga lahat po, Panginoon God, yung mga members namin, Lord God, at yung Lord God, yung mga tao, Panginoon God, na mga umakyat, bumababa ng church, at lahat ng mga members, Pare God, na patuloy, ingatan mo, Panginoon, saan man sila naroon ngayon, Panginoon, patuloy mo sila samahan, Panginoon God, at patuloy mo layo sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga gawa ng kaaway, Panginoon God. Lord, ikaw ang kumilos, Lord God, sa lahat ng ito, Lord God. Hallelujah. One time, Jesus begin. Jesus! Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, oh, at ngayon na may panalangin po natin yung ginagawang building. Patuloy na ipuin ng Diyos ang lahat ng mga nagsusuporta nito at saan man lugar, saan man bansa, nagpumula ang mga suporta nito. Idalangin natin na sa taong ito, matapos na building nito, yung church na gagawin at lahat na gumagawa ng pagkainatan ng Panginoon na wala naman magiging problema sa bawat gumagawa. Hilingin natin sa Panginoon kanyang gabay, pag-iingat sa mga nagtatrabaho doon. At ganoon din, hilingin natin sa Panginoon na patuloy na siyang kumilos para sa mga taong susuporta nito na makapos na ang building nito. Panalangin natin ang lahat ito. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah,
Manabat Church na patuloy na ang Diyos ang kumilos na magkaroon na ito ng building na ang pagdadaosan lahat ng mga umaatin doon na minsan kapag ka nauulan, nahiinit, napakahirap talaga doon sa sitwasyon, pero walang imposible sa ating Panginoon. Basta buong puso tayo na tumawag sa Kanya at ipagkakalog ng Diyos ang lahat ng ito para sa pagbabago. Lahat ng mga church na ano pa man ang mga pangangailangan nila, idalangin natin ang buong harvester ng church na ano man ang kailangan nila patuloy na ibigay ng Lord ang lahat ito. Hallelujah. One time, Jesus begin. Jesus! Oh, hallelujah. Hallelujah. Napapapis ka na siya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Napapapis ka na siya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Napapapis ka na siya. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Panalangin po natin yung ating bansa. Mula ba sa Pilipinas, Korea, Amerika, Israel, Myanmar, at ang lahat ng mga bansa na ipanalangin natin na ang lahat na ito ay patuloy na magkaisa para magpulit magpasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga nangyayari ngayon, ang Diyos ang nakakaalam. Kapag buong puso ang bawat bansa, ang mga naroon ay patuloy na humingi sa Panginoon, manalangin, pagkakalog na ito na maging mapayapa na ang bawat bansa. Panalangin natin na ang bawat presidente ay patuloy na gabayan ingatan ng Panginoon, maging matatag sa pagharap sa lahat ng hinaharap niya. Kaya kailangan natin ibilog sa Panginoon ang lahat ng problema ng bansa Pilipinas at lahat ng mga ginagamit, mga taga-pamayapak sa lahat ng bansa. Kaya panalangin natin na magkaisa na. One time, Jesus begin. Jesus! Oh, hallelujah. Hallelujah. Napapapais ka na siya. Oh, hallelujah. Napapapais ka na siya. Oh, hallelujah, Lord God. Ikaw, Lord, at pag-asa ng bawat bansa, Panginoon. Kaya tinataas namin, Lord, ang lahat ng bansa, Panginoon God, na patuloy na ikaw ang kumilos, Lord God. Hallelujah, maging ang bansa Pilipinas, Panginoon, Korea, Panginoon, Amerika, at Lord God, maging Israel, at Myanmar, Panginoon. Lord, ang lahat ng bansa, Panginoon, tinataas namin sa iyo, God, na maging mapayapa na, Lord, ang lahat, Panginoon, God. At Lord, ang mga virus na ito, Panginoon, kumakalat sa bawat bansa, Panginoon, tulad po na ikaw lamang ang kayang pumuksa ng lahat na ito, Panginoon, O God. Kayang itigil ang lahat na ito, Panginoon, God. Lord, ikaw na po, Ama, kalooban mo, Panginoon, masunod. Dalangin namin, O Diyos, na matapos ng lahat ng mga problema ng bawat bansa, Panginoon, God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Panginoon. Ikaw ang pag-asa namin sa lahat ng bagay, Panginoon, God. Hallelujah. Ngayon po, panalangin natin yung lahat na may karamdaman. Ang Diyos lang ang kaya mong pagaling. Panalangin natin yung mga karamdaman ito na idulog natin sa Panginoon. Ano man ang karamdaman ng kanyang mga anak, yung mga naglilingkod sa Kanya, at sa lahat ng mga tumatawag sa Kanya, nawa ang Diyos ang kumilos ang Banal na Espiritu para sa ay gumaling. At gano'n ipanalangin natin na yung pamilya ni Brother, yung namatay si St. Brother Nichols, basta yun, dito, ipanalangin po natin na ang Banal na Espiritu siya kumilos para sa pamilya ito at patuloy na alibin at gano'n na maging anggapin na ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng bagay. Ang Diyos ang makapagbibigay ng kaaliwan para sa pamilya ito. Panalangin natin na maging maayos ng lahat. Hallelujah. One time, Jesus begin. Jesus! O hallelujah. Hallelujah. Akin ang Diyos. Panginoon, sa iyo lamang namin tinataas ang lahat ng mga problema ito, Lord God. Hallelujah, Lord. Patuloy ka na kumilos, Lord God. Sa lahat, Panginoon God, Lord, may mga karamdaman. Para sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, sino man ay may mga karamdaman sa bawat tahanan ng iyong mga anak, Panginoon God. Lord, hinihiling namin po, Panginoon, kagalingan nilang lahat, Panginoon, walang maging dahilan sa anong pamambagay para sa pagsunod ng bawat isa, Panginoon, para sa iyo, God. Lord, pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman, mula ulo hanggang talampakan ang mapagalingin mo sa lahat, naman. Lord God, sa pamilya, Panginoon God, dito, Panginoon God, patuloy mo, Lord, na i-comfort ang mga naiiwan, Panginoon God,
na Ikaw, Lord, ang magbibigay ng kasayahan, kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoon God. Lord, anuman ang mga pangailangan nila, Lord God, sa mga araw na ito, sa oras na ito, sa gabi ito, Panginoon God, patuloy na Ikaw ang pag-asa lahat ng pangailangan nila, Panginoon God. Lord, itinataas namin sa iyo, Lord God, ang lahat ng mga pangailangan ng bawat isa, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon God. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na lahat ng aming panawagan sa gabi ito, ay lahat po ito ay iyong narinig at iyong, Panginoon, na binigyan ng katugunan ito, Panginoon. Ngayon pa lamang, inaangkin na namin palagan na ang lahat ng aming ipinanawagan sa iyo, Panginoon, tunay po na amin yung nakamtaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Ito lang aming salamat na langit sa pangalan ni Jesus. Amen.